pangalan ko ay Rona. Estudyante ako sa isang unibersidad sa Maynila. Noong unang taon ko sa kolehiyo ay sa dormitoryo ako tumira. Sa unang araw ko doon ay may nakilala akong matanda na nakatira sa isang kwarto sa ground floor. Siya ang pinakaunang taong bumati sa akin. Si Aling Rosing. Niyaya niya ako sa kwarto niya at pinakain ng sopas. Habang kumakain ako, ay may napansin akong altar sa isang sulok ng kwarto niya. May mga kandila at lumang litrato sa altar na iyon. Nagtaka ako kasi hindi naman araw ng mga patay. Kaya tinanong ko si Aling Rosing kung para saan ang altar na iyon. Sabi niya, nakikipag-usap daw siya sa mga namatay niyang kamag-anak. Ayon kay Aling Rosing, sa pamamagitan ng mga kandila at lumang litrato ay nakakausap niya ang mga namatay niyang mahal sa buhay. Kailangan lang daw niyang magdasal ng 3 ama namin, 3 aba Ginoong Maria at isang sumasampalataya. Tapos ay titigan niya yung mga litrato habang nakatutok sa mga mata ng mga iyon ang mga sinding kandila. Kapag daw nagawa niya ng tama ang ritual, ay maririnig niya ang boses ng taong gusto niyang kausapin. Sabi ni Aling Rosing, ay ilang beses na niyang nagawa yon at nakakausap niya ang kanyang mga namatay na mahal sa buhay. Natuwa ako sa kwento ni Aling Rosing, pero medyo duda pa rin ako. Naisip ko, baka pwede kong makausap ang namatay kong lolo sa pamamagitan ng ritual na ginagawa niya. Kahit parang imposible, kaya tinanong ko siya kung pwede ko rin bang gawin yon. Pumayag naman si Aling Rosing. Basta raw ay wag akong matatakot kapag narinig ko na ang boses ng kausap ko. Dahil baka raw hindi ko na maputol ang komunikasyon namin. Sinubukan ko yung ritual sa kwarto ko. May dala akong lumang litrato ni Lolo. Gusto ko siyang makausap at itanong kung maayos pa siya sa kabilang buhay. Ginawa ko yung ritual. Nagdasal ako at tumitig sa lumang litrato ni Lolo. Naghintay ako na marinig ang boses niya. Pero wala akong narinig. Naisip ko na baka hindi ko nagawa ng tama yung ritual. Kaya hindi ko narinig ang boses ni Lolo. Lumipas ang ilang araw at nakalimutan ko na yung tungkol sa ritual. Hanggang sa isang araw habang nagmumuni-muni ako sa banyo, may nakita akong mensahe sa salamin. Para bang may sumulat ng, "Kamusta ka na?" gamit ang daliri sa alikabok. Nakakakilabot, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat noon. Wala naman akong kasama sa kwarto. Inisip ko na baka galing yun sa nakaraang umuupa sa kwarto. Baka hindi lang natanggal yung sulat niya sa salamin. Kaya lumabas ulit. Lumipas ang ilang araw at may mga kakaibang nangyari sa kwarto ko. May mga bagay na gumagalaw sa sarili nilang paraan. Yung electric fan na nakapatay naman ay biglang iikot. Yung baso sa lamesa ay biglang mahuhulog. Yung kurtina ay biglang gagalaw kahit na nakasara naman ang bintana. Natatakot na ako noon. Pero pinipilit ko na lang na hindi pansinin ang mga nangyayari. Pero isang umaga, paggising ko ay may nakita akong mensahe sa salamin ng banyo. Narito ako. Doon na ako kinilabutan. Naisip ko na baka nagawa ko nga ng tama yung ritual na sinabi ni Aling Rosing. Baka nakontak ko si Lolo at hindi ko lang narinig ang boses niya. Nagsimula na akong matakot noon. Hindi na ako makatulog ng maayos. Lagi akong nananaginip na may nakatayo sa gilid ng kama ko habang natutulog ako. Isang beses paggising ko ay may mga gasgas ako sa braso. Hindi ko alam kung saan galing yun. Pero pakiramdam ko ay may kinalaman yon sa nakatayo sa gilid ng kama ko sa panaginip ko. Nagdasal ako ng nagdasal. Pinagdasal ko na sana ay mawala na yung nagpaparamdam sa kwarto ko. Pero hindi yun nawala. Lalo pang ang lumala. May mga gamit na ako na nawawala. May mga gamit na nasisira. Tapos ay may naamoy ako na hindi maganda. Amoy patay na daga. Hindi ko mahanap kung saan galing yung amoy na yon.
Hanggang sa isang araw ay nakita ko yung amoy. May patay na daga sa ilalim ng kama ko. Kinilabutan ako kasi lagi naman akong naglilinis ng kwarto. Imposibleng hindi ko makita yung patay na daga na yon. Kaya ang naisip ko ay baka may naglagay noon sa ilalim ng kama ko. Pero sino? Wala naman akong kasama sa kwarto. Doon na ako nagpasya na kausapin si Aling Rosing. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sabi niya ay baka nga nagawa ko ng tama yung ritual at nakontak ko si Lolo. Pero imbes na si Lolo ay ibang nilalang ang nakontak ko. Sabi ni Aling Rosing, may aswang daw na nagkukubli sa anyo ni Lolo. Ang aswang na ito, kaya niyang magpalit ng anyo para linlangin ang mga tao at makahanap ng biktima. Yung aswang daw ang dahilan kung bakit may mga nasisirang gamit sa kwarto ko. Yung aswang din daw ang naglagay ng patay na daga sa ilalim ng kama ko. Sabi ni Aling Rosing, ay kailangan kong harapin at labanan yung aswang dahil kung hindi ay baka kainin ako noon. Binigyan niya ako ng mga anting-anting na makakatulong daw para mapatay ko yung aswang. Sabi niya ay wag na wag akong matatakot kapag nakita ko na yung aswang dahil doon ako mawawalan ng laban. Isang gabi habang natutulog ako ay naramdaman ko na may nakatayo sa gilid ng kama ko. Hindi ako gumalaw, pinakiramdaman ko yung nakatayo doon. Naramdaman kong lumapit yon sa mukha ko. Naamoy ko yung mabahong amoy ng patay na daga. Doon ako dumilat, nakita ko si Lolo. Pero iba yung itsura niya. Hindi ko na idedetalye yung itsura niya dahil baka matakot kayo. Pero masasabi ko lang ay hindi na siya mukhang tao. Sinigawan ko siya. Sabi ko ay hindi ako natatakot sa kanya. Kinuha ko yung mga anting-anting na binigay ni Aling Rosing. Hinagis ko lahat yun kay Lolo. Tapos ay nagdasal ako ng nagdasal. Narinig ko na sumisigaw si Lolo. Pero hindi ako tumigil sa pagdarasal hanggang sa hindi ko na narinig yung boses niya. Pagdilat ko ay wala na siya. Nawala na rin yung mabahong amoy ng patay na daga. Simula noon ay wala nang nagpaparamdam sa kwarto ko. Naging maayos na ulit ang lahat. Kahit na nalabanan ko yung aswang na nagkukubli sa anyo ni Lolo, hindi ko pa rin maiwasang manginig sa takot. Pero alam ko, hindi ako pwedeng magpatalo. Kailangan kong maging matapang para hindi na maulit ang nangyari. Kaya naman hanggang ngayon, lagi akong may dalang anting-anting saan man ako magpunta. Sabi ni Aling Rosing, ito raw ang magiging proteksyon ko laban sa mga nilalang na tulad ng aswang. May alam akong kwento tungkol sa isang bundok na pinaniniwala ang tinitirhan ng diwata. Hindi ko alam kung totoo ang kwento, pero sa pagkakakwento sa akin ng kaibigan ko ay parang totoo naman. Ang bundok na tinutukoy ko ay ang Mount Malindig sa Marinduque. Sabi ng kaibigan ko ay may diwata raw na nakatira sa bundok na iyon at sa gabi ng pista sa bayan ng Buena Vista ay nagkakaroon ng malaking selebrasyon sa bundok na iyon. Kaya bawal pumunta roon dahil baka makaistorbo sa selebrasyon ng diwata. May mga pasaway na nagpunta roon at nakaranas ng bagsik ng diwata. Kwento ito ng kaibigan ko na si Kuya Jun. Noon daw ay may nakilala siyang lalaki na nagngangalang Leo na nagmula sa Manila. Nagbakasyon daw ito sa Buena Vista para sa pista ng bayan. May nakilala raw si Leo na dalaga na ang pangalan ay Lita. Si Lita raw ay napakaganda pero may isa itong katangian na hindi nagustuhan ni Leo. Si Lita raw kasi ay napakamadasalin at napakamadasalin. Lagi raw nitong sinasabi na may mga diwata na nakatira sa Mount Malindig at dapat ay galangin ang mga ito. Si Leo naman ay mayabang at hindi talaga naniniwala sa mga ganoon. Para sa kanya mga kwento lang yon na pambata. Kwento ni Leo kay Kuya Jun, inimbitahan daw nito si Lita na umakyat sa Mount Malindig sa gabi ng pista. Sabi raw ni Lita ay bawal pumunta sa bundok sa gabi ng pista dahil may celebration daw doon ng diwata. Tumawa lang daw si Leo at sinabi na walang diwata sa bundok.
Sabi ni Leo kay Kuya Jun ay kinuwento nito sa lola niya ang plano nila ni Lita. Nagalit daw ang lola ni Leo at pinagsabihan ito na huwag gawin ang balak dahil may diwata nga sa bundok. Tumawa lang daw si Leo at sinabi na wala siyang takot sa diwata. Sabi pa raw ni Leo ay kung totoo man ang diwata ay gusto niyang makita ito. Sabi ni Kuya Jun ay talagang mayabang si Leo. Hindi raw ito nakinig sa babala ng lola niya at ni Lita, kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Ayon kay Leo ay 10:00 ng gabi ng pista, nagpunta sila ni Lita sa bundok. Nagsuot daw si Lita ng mahahabang damit at naglagay ng bulak sa tenga. Tinanong daw ni Leo kung bakit ganoon ang ayos ni Lita. Ang sabi raw ni Lita ay para hindi raw siya pansinin ng mga diwata. Tumawa lang daw si Leo at sinabi na wala siyang pakialam kung mapansin man siya ng mga diwata. Habang umaakyat daw sila sa bundok ay nararamdaman ni Leo na nanginginig si Lita. Sabi raw ni Lita ay may malamig na hangin na umiihip. Hindi raw iyon nararamdaman ni Leo at nagpatuloy lang sa pag-akyat. Nang makarating daw sila sa tuktok ng bundok, para bang may kakaibang pakiramdam. Yung mga ilaw mula sa bayan parang malayo, pero parang may mga mata na nakamasid sa kanila. Sabi raw ni Lita ay bumaba na sila dahil baka mahuli sila ng diwata. Pero tumanggi si Leo at sinabing magtagal pa sila roon. Nagsimula raw magkwentuhan sina Leo at Lita. Nakalimutan na raw ni Leo ang tungkol sa diwata at nag-enjoy na lang sa pakikipagkwentuhan kay Lita. Biglang nagdilim ang kalangitan. Nagkaroon ng malakas na hangin at ulan. Nataranta raw si Lita at niyaya si Leo na bumaba na. Pero si Leo raw ay naghamon pa sa diwata na magpakita sa kanya. Nagalit daw si Lita at tumakbo na pababa ng bundok. Si Leo naman ay nanatili roon at naghamon pa sa diwata. Sabi raw ni Leo ay nakita nito ang isang malaking anino na lumitaw mula sa ulap. Nakita raw ni Leo na nagkaroon ng mga mata at bibig ang anino. Sinabi raw nito na umalis na si Leo dahil hindi siya nararapat na naroon. Parang may halong galit at babala sa boses nito na para bang may masamang mangyayari kung hindi siya sumunod. Naghamon pa raw si Leo at sinabing kung diwata ang kausap niya ay magpakita ito sa kanya. Nagkaroon daw ng galit na ekspresyon ng anino at biglang lumakas ang hangin at ulan. Natumba raw si Leo at nahulog mula sa bundok. Yung sigaw niya parang humahalo sa hangin at ulan hanggang sa wala na siyang marinig kundi ang katahimikan. Nagising na lang daw si Leo sa ospital at nalaman na maraming nasaktan sa bagyo na dumaan noong gabi ng pista. Si Lita raw ay nawawala at hindi na nakita pa. Nang marinig ni Kuya Jun ang kwento ni Leo ay kinilabutan siya dahil noong gabing iyon ay talagang may bagyo na dumaan sa Buena Vista. Hindi raw alam ni Kuya Jun kung totoo ang kwento ni Leo pero natakot daw ang mga tao sa Buena Vista. Nag-usap-usap sila at nagdesisyon na mag-alay ng mga alay sa diwata para lang makasigurado na hindi na maulit ang nangyari. May kilala akong batang babae na nakaranas ng kakaibang pangyayari sa buhay niya. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ng batang ito para sa privacy ng pamilya niya. Pero tawagin na lang natin siyang Ria. Inosente pa si Ria noong mangyari ito. Tingin ko nga ay inosente rin siya sa mga nangyayari sa kanya. Ayon sa mga magulang niya, may sakit daw si Ria at araw-araw silang nag-aalala para sa kanya. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung sakit na yon, pero halata mong hirap na sila. Basta ang alam ko ay ginagawa ng mga magulang niya ang lahat para gumaling siya. Isang araw, kinuwento ni Ria sa mga magulang niya na may duwende raw na bumibisita sa kanya sa kwarto. Tuwing hapon daw, biglang lumalabas mula sa ilalim ng kama niya yung duwende na parang walang ka-effort. Malaki raw yung tenga at kulay lupa ang buong katawan. Kaya nung una, sobrang kinabahan si Ria. May suot din daw itong damit na gawa sa dahon.
Nung una raw na makita ni Ria yung duwende ay natakot siya, pero nagsalita raw ito at sinabi sa kanya na hindi siya dapat matakot dahil kaibigan ito. Ang pangalan daw ng duwende ay Lakay. Nagtaka raw si Ria kung bakit Lakay ang pangalan ng duwende, pero sabi raw nito ay hindi na mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga ay ang mga kwentong sasabihin niya kay Ria na tuwing naririnig niya ay parang may kakaibang init na bumabalot sa puso niya kahit papaano. Nung sabihin ito ni Ria sa mga magulang niya ay hindi sila naniwala. Akala nila ay bunga lang ng imahinasyon ng bata yung duwende. Pero may mga pagkakataon daw na nahuhuli nila si Ria na may kausap sa kwarto. Tuwing tatanungin nila kung sino ang kausap niya, ay sasabihin ni Ria na si Lakay. Doon na raw sila kinabahan. Baka na nga may duwende na bumibisita kay Ria. Pero dahil hindi naman daw sila ginagambala ng duwende, ay hinayaan na lang nila. Hindi nila alam na sa bawat kwento ni Lakay may mga mensahe na para sa kanila, na parang sinasabi na kahit anong gawin nila, may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Hanggang sa isang araw ay lumabas si Ria mula sa kwarto niya at nagkwento tungkol kay Lakay. Ayon kay Ria, isang araw daw ay nag-iisa siya sa kwarto niya. May sakit siya noon at nag-aalala siya dahil ang buong pamilya niya ay nasa labas ng bahay at may inaasikaso. Pakiramdam daw ni Ria ay pinabayaan na siya ng pamilya niya. Dumating daw si Lakay at tinanong siya kung ano ang problema. Sinabi ni Ria ang nararamdaman niya. Sabi raw ni Lakay ay may kwento siya para kay Ria. May isang kaharian ng mga duwende na nagkaroon ng matinding tagtuyot. Halos wala ng pagkain ng mga duwende at ang mga pananim nila ay isa-isa nang namamatay. Ang hari ng mga duwende ay nag-alala para sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nagpunta siya sa mundo ng mga tao at naghanap ng makakausap. Nakita ng hari ng mga duwende ang isang magsasaka at sinabi niya ang kanyang problema. Nakiusap ang hari ng mga duwende na tulungan siya. Kapalit ng tulong ng magsasaka ay bibigyan niya ito ng kayamanan. Pumayag ang magsasaka at pinayagan ng hari ng mga duwende na kunin ang lahat ng prutas at gulay na makikita niya sa kaharian ng mga duwende. Inuwi ng magsasaka ang mga prutas at gulay at nagulat ang pamilya niya dahil hindi nila alam kung saan niya nakuha ang mga iyon. Kinuwento ng magsasaka ang nangyari at natuwa ang pamilya niya dahil sa kayamanang makukuha nila mula sa hari ng mga duwende. Kinabukasan ay bumalik sa kaharian ng mga duwende ang magsasaka at nakita niya na ang mga puno ng prutas at gulay ay puno na naman ng bunga. Kinuha niya ang mga iyon at tuwang-tuwa siyang umuwi sa pamilya niya. Pero nagulat siya dahil ang anak niyang lalaki ay nag-aagaw buhay na. Dinala niya sa manggagamot ang anak niya at nalaman niya na ang anak niya ay nagkaroon ng matinding lagnat. Dahil sa mga prutas at gulay na nakuha niya sa kaharian ng mga duwende ay napagaling niya ang anak niya at nabigyan pa ng pagkain ang mga kapitbahay niya. Nang sumunod na araw ay bumalik siya sa kaharian ng mga duwende at ganun na naman ang nangyari. Ang mga puno ng prutas at gulay ay namumunga na naman. Kinuha niya ang mga iyon at umuwi, pero ganun na naman ang nangyari. Ang anak niya ay nag-aagaw buhay na naman. Naulit pa ng ilang beses ang pangyayaring iyon hanggang sa mapansin ng magsasaka na ang anak niya ay unti-unting nanghihina. Nangamba siya na baka tuluyan ng mamatay ang anak niya, kaya kinausap niya ang anak niya at tinanong kung ano ang nangyayari dito. Sinabi ng anak niya na tuwing aalis siya ay sumasama ito sa kanya sa kaharian ng mga duwende, pero hindi raw siya nakikita dahil nagtatago ito. Ang anak niya pala ang dahilan kung bakit namumunga ulit ang mga puno ng prutas at gulay sa kaharian ng mga duwende. Kaya pala nag-aagaw buhay ito tuwing umuuwi siya. Dahil sa nalaman niya ay kinausap niya ang anak niya at sinabing hindi na ito sasama sa kanya. Pero hindi nakinig ang anak niya at sumama pa rin ito. Nakita niya ito at hinila pa uwi. Pero huli na dahil nag-aagaw buhay na naman ito.
Sa pagkakataong iyon ay hindi na napagaling ng magsasaka ang anak niya at tuluyan na itong namatay. Nagtaka si Ria kung ano ang ibig sabihin ng kwento ni Lakay. Sabi raw ni Lakay ay hindi na mahalaga kung ano ang ibig sabihin ng kwento. Basta ang dapat tandaan ni Ria ay ang sakripisyo ng anak ng magsasaka para sa mga duwende. Paulit-ulit na kinuwento ni Ria ang kwento ni Lakay sa pamilya niya. At unti-unti nilang nare-realize na parang may gustong iparating si Lakay na hindi lang basta kwento ang mga ito. Kaya naman naalala nila ito ng mabuti at naikwento sa amin. Hindi lang daw isang kwento ang sinabi ni Lakay kay Ria. Marami pa at lahat ng iyon ay may kinalaman sa kalagayan ni Ria. Halimbawa ay yung tungkol sa isang prinsesa na nagkaroon ng matinding sakit. Dahil sa sakit ng prinsesa ay nagmakaawa ang hari sa mga diwata na pagalingin ang anak niya. Pumayag ang mga diwata pero kapalit ng pagpapagaling sa prinsesa ay ang pagkatuyo ng mga halaman sa buong kaharian. Pumayag ang hari at gumaling ang prinsesa, pero dahil sa kawalan ng mga halaman ay nagutom ang buong kaharian at namatay ang prinsesa dahil sa gutom. Isa pang kwento ni Lakay ay tungkol sa isang matandang babae na may anak na mangingisda. Isang araw ay nagkaroon ng matinding bagyo at nawala ang anak ng matanda. Nagmakaawa ang matanda sa mga diwata na ibalik sa kanya ang anak niya. Pumayag ang mga diwata pero kapalit ng pagbabalik ng anak niya ay ang pagkawala ng mga isda sa buong karagatan. Pumayag ang matanda at bumalik ang anak niya. Pero dahil sa kawalan ng isda sa karagatan ay wala na itong mahuling isda. Naghirap ang mag-ina at kalaunan ay namatay sa gutom. Marami pang kwento si Lakay kay Ria at lahat ng iyon ay may simbolismo. Sa bawat kwento ni Lakay ay unti-unti naming nare-realize na ang ibig niyang sabihin ay may ginagawang sakripisyo ang mga magulang ni Ria para sa kanya. Pero kahit anong sakripisyo ang gawin nila ay wala rin itong patutunguhan. Dahil darating din ang oras na mawawala si Ria, ang nakakatakot pa ay habang tumatagal ay nagiging madilim ang mga kwento ni Lakay. Halimbawa ay yung tungkol sa isang batang lalaki na naglalaro sa gilid ng bangin. Nahulog daw yung bata sa bangin at namatay. Pero dahil sa pagmamahal ng mga magulang nito, ay nakiusap sila sa mga diwata na buhayin ulit yung bata. Pumayag daw yung mga diwata pero ang kapalit ay ang buhay ng mga magulang ng bata. Nung buhayin daw yung bata ay hindi na ito katulad ng dati. Para daw itong bangkay na naglalakad. Nung tanungin ng mga magulang kung ano ang nangyari sa bata ay sinabi nito na nakikita pa rin niya ang katawan niya sa ilalim ng bangin. Nung puntahan ng mga magulang yung katawan ng bata ay nakita nila na sila ang nakahandusay sa ilalim ng bangin. Nung marinig namin ang kwento ni Ria tungkol kay Lakay, ay nagduda kami na baka nga may duwende na bumibisita sa kanya. Dahil sa murang edad ni Ria ay imposible na makaisip siya ng mga ganoong kwento. Ang huling kwento ni Lakay kay Ria ay tungkol sa isang batang babae na may sakit. Nagmakaawa ang mga magulang ng batang babae sa mga diwata na pagalingin ang anak nila. Pumayag ang mga diwata pero kapalit ng pagpapagaling sa bata ay ang pagkawala ng lahat ng mga pananim sa buong bayan. Pumayag ang mga magulang ng bata at gumaling ito. Pero dahil sa kawalan ng mga pananim sa buong bayan ay nagutom ang mga tao. Naghirap at nagutom din ang pamilya ng bata. Dahil sa gutom ay nagkasakit ulit ang bata at namatay. Nung ikwento ito ni Ria sa mga magulang niya ay nagulat sila. Dahil sa tingin nila ay parang nagpaalam na sila kay Ria. Dahil ang kwento niya ay may kinalaman mismo kay Ria, hindi nga nagtagal ay pumanaw na si Ria at sa mga sandaling iyon, ramdam na ramdam mo ang bigat ng pagkawala niya sa puso ng pamilya niya na parang may nawala ring bahagi sa kanila. Malungkot ang pagkawala niya pero dahil sa mga kwento niya tungkol kay Lakay ay naging mas madali ang pagtanggap ng pamilya niya sa pagkawala niya.
Alam nila na kahit anong sakripisyo ang gawin nila para kay Ria ay wala rin itong patutunguhan. Dahil nakatakda na siyang mawala. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin namin si Ria sa pamamagitan ng mga kwento nila Kai, na para bang naging bahagi na ng kasaysayan ng nayon namin at patuloy na nagbibigay ng aral sa bawat nakakarinig. Pinasapasan na namin ang mga kwento na yon. Pero syempre, sa tulong na rin ng nakatatandang leader ng nayon namin. Dahil hindi namin kayang tandaan ang lahat ng kwento ni Lakay. Nag-iwan din ng bakas si Lakay sa bahay ni Ria. Sa ilalim ng kama ni Ria ay may maliit na bunton ng lupa na amoy lumot. Sabi ng mga magulang ni Ria ay amoy na amoy daw nila ang lumot sa kwarto ni Ria. Kaya alam nila na nandoon na naman si Lakay. Nakatira ako sa isang lumang bahay sa isang liblib na lugar. Yung tipong pag pumasok ka, mararamdaman mo agad yung lamig at parang may mga matang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Dito na ako tumanda. Dito na ako nagkaisip. Lahat ng alaala ko nung bata pa ako ay dito sa bahay na ito nangyari. Mayroon akong kakaibang kondisyon na parang schizophrenia, sabi ng doktor. Pero hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang tawag. Basta ang sabi ng doktor ay hindi raw ako normal. May mga pagkakataon na nakakakita ako ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. Hallucination, sabi ng doktor. Nung bata pa ako, natatakot ako sa mga hallucination ko. Pero habang tumatanda ako, nasanay na rin ako at natutunan kong kontrolin yung takot ko. Pero may isang bagay na talagang kinatatakutan ko. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matutunan na labanan. Ang nilalang na naninirahan sa may ilog na malapit sa amin. Hindi ko alam kung ano siya, pero kapag tumitingin ako sa ilog, nakikita ko siya na nakatayo sa ilalim ng tubig. Nakatingin din sa akin, nakangiti. Alam kong hallucination ko lang siya, pero natatakot pa rin ako. May mga pagkakataon na nakikita ko siya sa loob ng bahay. Kapag lumalabas siya sa ilog, doon ako natatakot ng todo. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa may pintuan at nakatingin sa akin habang natutulog ako. Hindi ko sinasabi sa pamilya ko ang tungkol sa nilalang sa ilog. Natatakot kasi ako na baka hindi nila ako intindihin. Hindi kasi ako ang unang anak ng pamilya namin na may problema sa pag-iisip. Yung kuya ko, may schizophrenia. Pero hindi siya kinilala ng tatay namin. Sabi ni tatay, nag-iinarte lang daw si kuya at hindi naman daw totoo yung sakit niya. Kaya si kuya ay hindi na ginamot. Nung mawala si kuya ay ako naman ang nagkaroon ng problema. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi na nagbulag-bulagan si tatay. Pinagamot niya ako pero hindi ako gumaling. Ang sabi ng doktor ay habang buhay na akong makakaranas ng hallucination. Kaya nga lang ay hindi naman ito makakaapekto sa normal kong pamumuhay. Si tatay, kahit mahigpit, sinubukan naman akong intindihin at suportahan. Nung malaman ko yon ay hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Pero sa ngayon ayos naman ako. May trabaho, may pamilya. Kapag natatakot ako, iniisip ko na lang na hallucination lang lahat ng ito at humihinga ako ng malalim para kumalma. Ang tanging problema ko lang ay yung nilalang sa ilog, pero sa ngayon ay nagagawa ko naman siyang labanan. Basta hindi ako titingin sa ilog ay hindi ko siya makikita. Pero may isang pagkakataon na hindi ko siya nakontrol. Nakatingin ako sa ilog noon pero wala siya. Nagulat ako kasi unang beses na hindi ko siya nakita sa ilog, tapos biglang may kumaluskos sa likod ko. Paglingon ko nakita ko siya. Nakangiti, nakatingin sa akin. Yung katawan niya ay parang katawan ng tao na natutunaw, na para bang sinadya niyang ipakita sa akin na kaya niyang magbago ng anyo para takutin ako lalo. Tapos, yung mukha niya ay may mga mata sa noo at sa pisngi. Yung bibig niya ay may mga ngipin na parang ngipin ng aso. Nagsalita siya,
Pero hindi ko naintindihan yung sinabi niya. Tumakbo ako papasok ng bahay at nagkulong sa kwarto, nanginginig sa takot at hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung itsura niya. Doon ko lang na-realize na hallucination ko lang talaga siya. Pero ang tanong ko, bakit ko siya nakita sa ganoong anyo? Bakit hindi na lang siya nanatili sa ilog? Simula noon ay hindi na ako lumabas ng bahay kapag hindi ko kasama ang asawa ko. Natatakot ako na baka makita ko na naman siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakaranas ng ganito. Pero sana ay matutunan ko rin na labanan yung takot ko. Tulad ng ginawa ko noon. May nagkwento sa akin noon na nakaranas daw siya ng makaharap ang isang aswang. Pero hindi lang basta nakaharap. Nakaharap sa paraang siya mismo ang nagdala ng aswang sa kanilang lugar. Tawagin na lang natin siyang Kuya Pido. Isa siyang mangangaso. Yung tipong naghahanap ng kakaibang karanasan at kapangyarihan sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Ayon sa kanya ay nakarating sa kanyang kaalaman na may paraan para makontrol ang isang aswang. Kapag nagawa mo raw ito, ay magiging sunod-sunuran sa iyo ang aswang. Kaya naman ay sinubukan niya ito. May ritual na dapat gawin para makontrol ang isang aswang. May lugar sa kagubatan na sinasabing sagrado. Bawal magingay, bawal magmura, bawal magkahalat. Kailangan ay magalang ka sa mga puno at halaman doon. Sabi nila ay may nakatirang diwata o engkanto sa lugar na iyon. Kaya ganoon na lang ang mga bawal. Doon ako pumunta para maghanda sa ritual na gagawin ko. Alam kong isa sa mga bawal doon ay ang pagdala ng aswang. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay makontrol ang aswang at magamit ito sa mga gusto kong gawin. Kumuha ako ng mga sangkap sa mga puno at halaman doon. Alam ko na bawal ang gawin yon, pero wala akong pakialam. Ang mga sangkap na kailangan ko ay dapat galing sa mga puno at halaman na may edad na mahigit 100 taon. Alam ko na ganoon ang mga puno at halaman doon sa sagradong lugar. Sa gabi ng ritual ay nagdasal ako sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Inaalay ko sa puno ang mga sangkap na nakuha ko mula sa sagradong lugar. Habang ginagawa ko yon ay naamoy ko ang kakaibang amoy na nagmumula sa hangin. Amoy na bubulok na karne. Alam ko na ang ibig sabihin noon may aswang na malapit sa amin. Maya-maya lang ay narinig ko ang pagkaluskos sa ilalim ng lupa. May lumabas doon na isang nilalang na may mahabang dila, matutulis na ngipin at mahahabang kuko. Nagawa kong tawagin ang aswang na kaya palang magbago ng anyo. Sabi ko sa kanya, ako ang amo niya at kailangan niyang sundin ang lahat ng iuutos ko. Pero tumawa lang yung aswang at naglaho. Sinubukan kong tawagin ulit, pero hindi na ito lumabas. Ginamit ko ang mga dasal sa sinaunang libro na nakuha ko, pero hindi ito sumunod sa akin. Nang sumunod na mga araw ay nagkaroon ng takot sa aming barangay. Para bang may anino ng kamatayan na palaging nakasunod. Isa-isang nawawala ang mga alagang hayop ng mga tao. Yung iba ay natatagpuan pa pero wala nang laman ang mga katawan. Ang mga buntis na baka at kambing ay nawawala ang mga anak sa sinapupunan. Alam ko na ang aswang na tinawag ko ang may kagagawan noon. Hindi ko pala ito nakontrol. Sa halip ay nagkaroon pa ng biktima. Ilang linggo rin nagtagal ang aswang sa amin. Hindi lang mga hayop ang nabiktima nito, pati na rin mga tao. Nalaman ko na hindi ko pala kontrolado ang aswang na tinawag ko. Ang inakala kong kapangyarihan ay naging sumpa. Nang minsang magpakita sa akin ang aswang at sabihin na ako ang susunod niyang biktimahin, ay doon ko naisip na napakatalino pala ng aswang na ito. Pinaglaruan niya ako at ginamit ang sarili kong kapangyarihan laban sa akin. Sinubukan kong labanan ang aswang pero nagawa nitong magbago ng anyo at maging ako.
Naguluhan ang mga tao sa barangay namin dahil hindi nila alam kung sino ang totoo at kung sino ang aswang. Parang lahat kami ay nasa isang nakakatakot na laro ng hulaan. Pero sabi ko sa kanila ay patayin na lang nila kaming dalawa ng aswang para masigurado na mawawala na ito sa barangay namin. Pero sabi ng mga tao ay hindi nila magagawang patayin ako dahil kilala nila ako. Kaya ang ginawa nila ay pinatay nila yung isa pa. Kaya lang ang sabi ng mga tao ay nagbago raw ito ng anyo at naging ako. Kaya naguluhan sila kung ako ba talaga ang napatay nila o yung aswang. Ang sabi ko sa kanila ay kung ako ang napatay nila ay hindi na ako magpapakita sa kanila. Pero kung hindi ako ang napatay nila ay makikita pa rin nila ako. Kaya nga nandito ako at nagkukwento sa inyo. Pero ang sabi ng mga nakarinig ng kwento ni Kuya Pido ay baka raw hindi talaga siya ang nakaligtas at baka yung aswang na nagbago ng anyo niya ang nakaligtas. Baka raw nakontrol na siya ng aswang at siya na ang naging aswang. Babala ito sa mga nagtatangkang makamit ang kapangyarihan sa pamamagitan ng bawal na kaalaman. Sa huli, ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad na hindi dapat baliwalain.